Matagal na panahon ang naghahanap ng mga ligaw na puno ng lapnisan, itong si Prudencio. Yon ang pangunahing trabaho niya dahil sa bilis ng perang nakukuha niya rito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang puno ng lapnisan ay kalimitang ginagamit sa mga pabango. Mahal ang kantidad nito at sinasabing halos katumbas ito ng ginto. Yun nga lang, napakahirap nitong hanapin. Dagdag pa niya na, kapag mas ligaw ang puno sa gubat, mas malaki ang kantidad na katumbas nito. Yun ang rason kung bakit napakadalang lang ni Prudencio na manatili sa baryo. Ayon sa kanya na, dahil sa ganun niyang pamamaraan ng paghahanap buhay, kung kaya't marami sa kanya ang mga kakilala ang nagtataka. Yung iba, naniniwalang may kaugnayan siya sa mga rebelde, pero mariin niya itong pinabulaanan. Para sa kanya, ang pagsasalita ng walang basihan ay katumbas ng kasinungalingan. Kaya kapag nakakarinig siya ng ganun, agad niya itong sinusuway at kinokondena. Hindi niya kasi pinahihintulutan na kumalat ang ganoong mga usap-usapan, lalo pat wala naman yung katuturan. Kalaunan, dahil sa kanyang pagmamatigas, napilitan na rin ng mga tao na siya ay lubayan. Paunti-unti, bumalik na sa normal ang kanyang pamumuhay. Kahit papaano natutuwa naman siya sa ganoong pangyayari, lalo pat nararamdaman niya ang pagrespeto sa kanya ng mga kababaryo niya. Nga pala pinuno, sa taong ito, halos 6 na buwan siyang walang trabaho. Bagaman walang hanap buhay, meron naman siyang ibang pinagkakakitaan. Nakatira rin siya noon sa bahay ng mga magulang niya, kaya naman hindi siya obligado na araw-araw magbanat ng buto. Ayon kay Prudencio, isa yon sa kagandahan kapag hindi ka nakapag-asawa ng maaga. Bukod sa wala kang iisipin, wala ka ring responsibilidad na araw-araw mong gagampanan. Gayunpaman, kailangan niya pa ring dumiskarte para meron siyang panggastos sa kanyang bisyo. Hindi man gaano kalakihan ang kinikita, kontento siya sa kung ano ang kanyang nakukuha. Bukod kasi sa napupunan niya ang kanyang pangangailangan, meron pa rin siyang naaabot sa kanyang mga magulang. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, kinumpronta siya ng tatay niya ukol sa nalalapit niyang pag-alis. Mag-6 na buwan na kasi nakakaraan magmula noong siya ay umuwi, pero wala pa rin itong ideya sa kanyang mga tinatrabaho. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman siyang napaisip ukol sa kanyang mga isasagot. Aminado kasi siya na hindi niya pwedeng sabihin ng totoo, lalo pat naniniwala ang kanyang ama na mga sagrado ang ganoong uri ng puno. Naglalako ako sa kabilang baryo, tay. Bakit nyo naman ho na itanong yan? Kabadong sagot niya rito. Alam mo, Prudencio, hindi ako kumbinsido sa mga sinasabi mo. Kamakailan bago ka umuwi, may nakapagsumbong sa akin na namumutol kayo ng mga kasama mo ng mga kahoy sa gubat. Lapnisan ang pakay niyo roon dahil yung mga mababango nitong parte, nakita niyang inihihiwalay niyo sa mga ordinaryong kahoy. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Wala kang kadala-dala. Kailan mo pa dapat maunawaan na sagrado ang mga punong yan? Sa ngayon natutuwa kayo dahil meron kayo nakukuha sa kanila. Pero hindi ninyo alam, iniipon lang ng mga gabay nito ang inyong mga kasalanan. Darating ang araw, kung ano inyong ginagawa, yun din ang inyong ikakamatay. Pinabalaan kita, anak. Itigil mo na ako ng mga pinaggagawa mo. Ilang araw na ako nakakakita ng bisyon sa panaginip. Galit na galit ang mga diwata sa gubat. Mariing sagot ng tatay niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kaagad nakapagsalita. Bukod kasi sa normal na tao lang siya, wala halos talaga siyang ideya sa mga sinasabi ng kanyang tatay. Kaya naman para makaiwas, minarapat niya na wag na lang itong pansinin. Dumaan ang mga linggo, kapansin-pansin ang pagbilis ng takbo ng oras.
Hindi niya mawari kung bakit ito nangyayari, pero may kutob siya na baka dahil lang ito sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Kalaunan, napansin na lamang niya na 1 linggo na lamang ang kanyang itatagal sa bahay nila. Nang mapagtanto naman niya ito, dito niya na tinawag ang 3 kaibigan na palagi niyang kasama sa pangunguha ng lapnisan. Hindi yun nakatira sa baryo dahil ang mga ito ay merong kani-kanilang mga sakahan. Matapos naman niyang maipadala ang kanyang pagtawag, dumating ang mga ito 2 araw matapos nila itong matanggap. Pagdating ng mga ito sa kanilang bahay, agad niya yung isinama sa sakahan na palagi niyang tinatambayan. Kailangan kasi na malayo sila sa bahay nila upang hindi marinig ng tatay niya ang kanilang mga pag-uusapan. Hindi naglaon. Nang makahanap na sila ng maayos na pwesto, nagpahinga sila saglit bago niya ilahad ang plano. Magdadalawang oras din sila noong nag-usap hanggang sa mapagtanto ng mga ito ang lugar na kanilang pupuntahan. Inilahad din ni Prudencio ang kanilang mga dadalhin para naman kahit papaano hindi sila magkaaberya. Matapos ang naging pag-uusap, bumalik na sila sa kanilang tahanan. Pagsilay naman dito ng kanyang ama, isa-isa niya yung kinausap habang bakas sa muka ang hindi maipagkakailang pagdududa. Ayon kay Prudencio, na kahit nagdahilan na sila ng kung ano-ano, sadyang malakas pa rin ang pang-amoy nito. Hindi kasi yun basta-bastang natitinag na para bang alam nito kung ano ang kanyang mga sinasabi. Ngunit sa bandang huli, wala rin yung nagawa dahil na rin sa kanilang pagtanggi. Pagsapit ng gabi, muli silang nagkausap ng masinsinan. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na niyang mangyari ang ganoong talakayan dahil parang binibigyan lang sila nito ng mga pagdududa sa kanyang sarili. Ang kaso lang, hindi naman niya ito pwedeng gawin, lalo pat sa kabilang banda, padre de pamilya niya pa rin ang kausap niya. Anak, matagal mo nang alam na hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Alam ko ang totoong ginagawa mo. Kaya ngayon palang binabalaan na kita. Mapanganib ka labanin ng mga diwata, lalo na kapag nasa loob ka ng teritoryo nila. Mag-iingat ka sa mga gagawin ninyo. At kapag nakakita ka ng kakaiba sa lugar na inyong pupuntahan, huwag na kayong tumuloy. Payo ko yan hindi bilang kaaway mo, kundi bilang ama mo. Sa totoo lang, Prudencio, hindi kita pinagbabawalan sa mga ginagawa mo. Ang katunayan niyan, nagpapasalamat ako dahil sa laki ng naitutulong mo sa ating pamilya. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nakasagot. Imbis na magsalita, minabuti na lamang niyang yakapin ito, pagpapakita ng kanyang pasasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, natulog na sila. Kinabukasan, naging abala siya sa pamimili ng mga kagamitan. Mga pagkain na hindi mabilis na masira, mga lubid na kanilang gagamitin, at mga lagaring buo pa ang talim. Bumili na rin siya ng 2 lampara upang maging ligtas ang grupo nila kapag naabutan sila ng gabi sa gubat. Pagkatapos ng mahaba-habang paghahanda, dito niya na pinagpahinga ang kanyang sarili. Magtatatlong araw din siya noong walang ginawa upang masigurong nasa kondisyon ang kanyang katawan sa kanilang pag-alis. Matapos nun, dito na nga sumapit ang araw na pinakahinihintay. Sa sobrang pagmamadali ng grupo, hindi pa tumitilaok ang manok, dahan-dahan na silang umuusad. Halos buong maghapon sila noong dire-diretsyong naglakad hanggang sa marating na nila ang bukana ng gubat. Pagdating nila roon, minabuti nila na dito na muna magpalipas ng gabi. Di hamak kasi na magligtas sa bukana kaysa magpumilit pa silang umusad papaloob nito. Makalipas lang ang ilang minuto, nadatnan niya ang kanyang mga kasama na naghahanda na ng mapagpapahingahan nila. Paglapit naman niya sa mga ito, agad siyang gumawa ng malaking siga. Ano, Elmo? May makakain na ba tayo dyan? Bungad na wika ni Prudencio.
Nang marinig naman yon ng kanyang kasama, tumango lang naman ito habang pinapakita ang niluluto niya. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nila ang mga kinakailangan nilang gawin. Bago sila magpahinga, nagtalaga sila ng makakasalita nila sa pagbabantay. Malimit na nila itong ginagawa, kaya hindi na nila ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Pagsapit ng umaga, maayos namang nakapagpahinga ang lahat. At kagaya ng nakaraang araw, binuo nila ang buong umaga sa paghahanap ng puno ng lapnisan. Ang kaso lang napakailap nito, kaya inabutan na naman sila ng gabi na walang nahanap. Alam ni Prudencio na malayo na sila sa pinakamalapit na baryo, kaya anuman ang naninirahang nilalang doon, naniniwala siyang ligaw na hayop na ang mga ito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na mas mapanganib pa pala sa mga ligaw na hayop ang kanilang makakaharap. Ilang araw pa ang lumipas, narating na nila ang lugar kung saan sila dati nangunguha. Ayon sa kanya, liblib ang lugar na yon dahil sa mga nagsisitaasang puno. May mataas din doong talon, tapos may mga kabundukan doong malalapit. Wala ring taong naninirahan sa lugar, kaya naman naging kampante sila sa paghahanap. Subalit pagtungtong ng dapit hapon ng ikalimang araw, may nakita silang kubo sa gilid ng lambak. Lumang-luma na ito at kung titingnan, parang matagal na roong walang naninirahan. At kaya lang naman nila ito pinagmamasdan ay dahil sa hinihintay pa nila ang dalawa nilang kasama na hindi pa nakakabalik. Para kasi mapadali ang kanilang trabaho, naghiwa-hiwalay sila. Di naman yun masyadong mapanganib para sa grupo, lalo pat matagal na rin nila yung ginagawa. Maya-maya pa, pagpatak ng 6:00, nanatili pa ring wala ang mga ito. Si Prudencio noon, panay na ang pagtatanong kay Elmo para wala rin yung ideya kung nasaan ang dalawa nilang kasama. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, napilitan siyang maghintay sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang segundo, bigla na lamang silang nanahimik nang may masipat silang isang matangkad na lalaki na naglalakad habang may kinakaladkad sa likuran nito. Medyo may kalayuan yun sa kanila, kaya hindi nila ito kaagad na aninag. Pero nang makalapit na yun sa bahay, dito nila narinig ang pamilyar na sigaw ng kanilang mga kaibigan. Dala ng pagkagulat, napatitig sila sa mga taong kinakaladkad ng lalaki at hindi nagtagal, tumambad sa kanila ang mukha ng dalawa nilang kasama. Naliligo na yon sa sarili nitong mga dugo at base sa kanilang estado, mukhang hindi maganda ang kanilang pinagdaanan. Ayon sa kanya, na yung isa sa mga ito, putol na ang kaliwang kamay tapos pikit na ang mga mata nito. May malalalim yung sugat at parabang nawawala na rin ang dila nito. Pagpasok naman ng lalaki sa loob ng bahay, sapilitan itong kinaladkad ang mga biktima hanggang sa makapasok na rin ang dalawa. At nung maisarado na nito ang pinto, doon pa lamang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Matapos nilang masilayan ang pangyayaring yon, hindi sila nakagalaw sa kanilang kinaroroonan. Ano man kasi ang kanilang nakita, alam nila na hindi sila namamalikmata. Kalaunan, pagbaba ng tensyon sa paligid, dahan-dahan nilang ikinubli ang kanilang mga sarili. Alam kasi nila na sa oras na matagpuan sila ng mga nilalang, katapusan na ng buhay nila. Nang magawa na nila ito, iniwasan na muna nilang kumilos o gumawa ng kung ano na maaaring makapukaw sa atensyon ng nilalang. Nakapagdesisyon na rin silang manatili roon buong magdamag upang makaiwas sa mga panganib na hindi nila inaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala naman silang nakitang kakaiba. At sa loob ng 3 oras, nanatiling tahimik ang paligid. Walang anumang kilos, ni walang anumang tunog na bumabalot sa paligid. Ngunit,
Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, nakita na naman nila ang matandang lalaki na lumabas. Sa pagkakataong yan, meron itong daladalang itim na sako na agad nitong iniwan sa bakuran. Nagmamadali kasi yung tumungo sa likod at sa pagbalik nito, may daladala na yung mahabang lubid. Itinali yun ng matanda sa magkabilang dulo at nung nagawa na niya ito, dito na nito kinuha ang nilalaman ng sako. Akala ni Prudencio kung ano lang ang isasampay nito, pero pagkadukot nito sa loob, agad na bumungad sa kanila ang malalaking tipak ng karne na may halo pang mga buto. At sa estado ng karning yun, mukhang malabong galing ito sa hayop. Bago yun isinampay ng matanda, tinuhog niya ito ng mga sanga na merong kawit. Pagkatapos, tsaka pa lamang niya yun ibinilad sa gitna ng liwanag ng buwan. Nang magawa na ito ng nilalang, dito nito nasilayan ang mga parte ng katawan ng kanilang kaibigan. Hindi yun kapanipaniwala sa una, pero alam nila Prudencio kung ano ang nakita nila. Pagtungtong naman ng 3:00 ng madaling araw, binalikan ito ng matanda para kunin. Matapos nun, pumasok na ito sa loob ng bahay at hindi na lumabas hanggang sa mag-umaga. Nang masipat naman nila ang mga pangyayari, di na sila umasang buhay pa ito. Kumbinsido sila na ang mga kaibigan nila ang kanilang nakita, kaya kahit may pag-aalangan, pinili nilang tanggapin ang masakit na katotohanan. Pagsikat naman ng araw, tsaka pa lamang sila umalis sa kanilang pinagtataguan. Halos mamula noon ang kanilang mga katawan dahil sa dami ng mga insektong buong gabing nagpista sa kanila. Paglayo naman nila sa lugar, tsaka pa lamang nila pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Si Elmo noon, tumatanggi talagang umalis na hindi kasama ang dalawa at kung ito ang masusunod, gusto nitong balikan ang bahay ng nilalang. Naniniwala kasi ito, mahina ang mga aswang kapag umaga, kaya yon ang magiging pagkakataon nila. Dagdag pa nito na, kung papatayin nila ang matanda sa oras ng kahinaan nito, mabibigyan nila ng hustisya ang dalawa nilang kasama. Mariin din itong inilahad na yun lang ang nag-iisa nilang tsansa para makauwi sila ng walang kahit na anong pagsisisi. Matapos naman yung marinig ni Prudencio, mag-iilang oras din niya itong pinag-isipan. At para makapagpasya sa kanilang plano, iniwasan na muna nilang lumayo sa lugar. Pagtungtong ng 9:00 ng umaga, tsaka pa lamang sila nakapagdesisyon ng pasya. Nakakatakot man pero alam niya na kinakailangan niyang sundin ang pasya ni Elmo. Pagsang-ayon niya sa naisip nito, halos mangiyak-ngiyak naman yung nagpasalamat. Hindi nagtagal, matapos ang kanilang pag-uusap, dito na sila nagmamadaling lumapit sa harapan ng bahay. Mula sa lugar na yan, maigi nilang sinipat ang matanda kung ano ang ginagawa nito at kung sino ang mga kasamahan nito. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang wala yung doong kasama, di na sila nagdalawang isip na lumapit. Bit-bit ang matatalas nilang sundang, matapang nilang tinahak ang daan hanggang sa marating na nila ang bakuran. Akala nila magiging madali ang lahat, pero pagtungtong nila roon, agad silang sinalubong ng nangangalingasaw na amoy. Hindi sila sanay sa ganoong bagay, kaya kapag nalalanghap nila ito, agad na umuusog ang kanilang mga sikmura. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, mas nanaig pa rin ang kagustuhan nilang maipaglaban ng hustisya para sa kanilang mga kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo masanay na sila sa ganoong amoy, mapangahas silang lumapit ng bahay. Pagdating nila rito, tinadyakan ni Elmo ang pinto na agara namang nawasak. Matapos nun, dito na nagsimulang pumasok sa loob ng bahay ang liwanag ng araw. Ngunit dahil sa napakadilim ng loob nito, hindi sila kaagad nakaaninag. Maya-maya pa, nang bumagay na sa paligid ang kanilang mga mata,
Dito tumambad sa kanila ang matataas na bangang nakatayo sa gilid ng kubo. Punong-puno rin yun ng alikabok, sa puntong akalain mo na wala ritong naninirahan. Ngunit habang naglalakad sila papasok, kapansin-pansin ang paglakas ng nakakasukang amoy. Dahil sa pangyayari, pasimple na lumapit sa kanya si Elmo, kasabay ng pabulong na wika ng, Mukhang kailangan nating sirain ang bubong. Gawin mo na, Prudencio, habang may pagkakataon pa tayo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung ginawa. Mabuti na lang talaga, marurupok ang tali ng bubong ng kubo, kaya napakadali para sa kanila na ito ay matuklap. At dahil sa ginawa nilang yun, kung kaya't mas pumasok pa ang malakas na sikat ng araw. Nang masipat nilang lumiwanag na ang paligid, dito pa lamang nila ipinagpatuloy ang paghahanap. Ayon sa kanya, may 6 na silid ang kubo. Yung 3 roon, wasak-wasak na ang pinto, habang yung 3 naman, nasa maayos pang kalagayan. Una nilang dinungaw ang may mga sirang pinto, ngunit sa kasamaang palad wala sila ritong nadatnan, maliban sa mga gamit na nakatambak. Dahil dito, agad nilang pinuntahan ang mga silid na nakakandado. Maingat nila yung binuksan upang hindi mabulabog ang mga nilalang na nagtatago sa loob nito. Pagbukas nila sa pinakadulong silid, nakita nila ang mga planggana at mga timbang punong-puno ng natuyong dugo. Nagkalat din sa paligid ang mga uod dahil sa mga nabubulok na tipak ng karne. Pagsilay naman nila rito, agad nila yung isinarado habang pilit na nagpipigil sa kanilang paghinga. Iniwasan din nilang mag-isip ng kahit na ano para hindi sila makaramdam ng pagsusuka. Pagkatapos naman ito, ipinagpatuloy nila ang pagbukas sa ikalawang pinto. Yun nga lang, habang papalapit sila sa pinakaunang kwarto, kapansin-pansin ang pagtigas ng mga pinto. Sa estado rin ng mga ito, alam nilang matitibay ang mga kahoy na ginamit dito. Ngunit dahil sa pagpupursige, kung kaya't hindi rin sila nito napigilan. Nang mabuksan na nila ang ikalawang pinto, laking gulat na lamang nila nang bumungad sa kanila ang mga sakong nakatambak. Wala silang ideya kung ano ito pero yung amoy na lumalaganap sa lugar na yon, parang pamilyar. At kung hindi sila nagkakamali, yon ang amoy ng lapnisan kapag ito ay kanilang kinukuha. Dala ng kuryosidad, agad itong pinasok ni Elmo para buksan ang mga sako. At nung magawa niya ito, hindi nga sila nagkamali sa kanilang naging hinala. Mga lapnisan nga ang tumambad sa kanila, kaya naman nang mapatunayan nila ang kanilang haka-haka, nabalot sila ng matinding tuwa. Bawat isa hindi makapaniwala sa kung ano ang bumungad sa kanilang mga mata. Kaya sa sobrang pagkagalak, pansamantalang nawala sa kanilang isipan ang mga panganib na nakaamba. Sa sobrang kilig noon ni Elmo, isa-isa na nitong hinila papalabas ang sako. Hindi na rin yung nagpaalam sa kanya, gawa ng noong mga sandaling yon hindi siya halos makapagsalita, buhat sa tuwa at matinding pagkagulat. Ilang minuto pa ang lumipas nang maisaayos na ni Elmo ang lahat ng kinuha nito, tsaka pa lamang nila nilapitan ang pinakahuling kwarto. Alam nila na dito nagtatago ang matanda dahil sa labas pa lang may naririnig na silang umuungol ng bahagya. Hindi nila mawari kung anong ginagawa nito, pero base sa ungol na kanilang naririnig, parang nanghihina ito. Matapos naman nila yung mapakinggan, agad naman nagbaba ng senyas si Elmo na bubuksan na nito ang pinto. Nang maunawaan naman niya ang senyas nito, agad naman siyang umatras habang inihahanda ang kanyang armas. Pagsilay naman itong nakahanda na siya, buong puwersa naman itong tinadyakan ng pinto hanggang sa tuluyan na itong bumukas. Siyempre, dala ng pag-iingat, hindi nila tinangka na pumasok. Masyado kasi yung delikado,
lalo pat wala silang ideya sa mga makikita nila sa loob. Kaya naman para makasiguro, hinintay nila na pasukin ito ng liwanag ng araw. Ngunit hindi pa man yun nangyayari, bigla silang nagkagulo nang may sumunggab kay Elmo na galing sa loob ng kwarto. At dahil sa nasurpresa ito, kung kaya't hindi na yon nakailag pa. Literal na nilapa nito ng walang kalaban-laban ang kaibigan niya. Pagsilay naman niya sa pangyayari, agad niyang tiningnan ng nilalang upang mausisa kung sino ito. Ngunit, dala ng pag-aalala, hindi niya na yon nagawa pa. At sa halip na awatin, napilitan siyang ito ay pagtatagain. 4 na malalakas na pagtaga ang tumama sa katawan nito bago yun tuluyang nanghina at puwersahang naitulak papalayo ng kaibigan niya. Pagdistansya naman ng mga nilalang, nagmamadali yung pumasok sa loob ng silid na para bang hindi nito matagalan ng pagtama ng sikat ng araw. Paglaho nito sa kanyang paningin, agad namang nawala ang tinig nito. Hindi na nila nahulaan kung saan nagtago ang nilalang, ngunit naniniwala sila na nasa loob lang ito ng silid. Alam nila Prudencio na hindi na yon makakatakas, kaya naman hanggat nang hihina pa ito, patuloy silang naghanap ng paraan kung papaano yon mapapalabas. Bagaman iniinda ng kaibigan niya ang malalalim na tama nito sa balikat, di yon nagpapigil. Hirap na hirap mang kumilos, walang habas nitong pinagtututuklap ang bubong na malapit sa silid. Di pa yun nakontento, umakyat pa yun sa dingding para lamang maalis ang kabuuan nito. At nung nagawa na yon ang kaibigan niya, dito sila nakarinig ng isang malakas na pag-atungal. Yung nilalang na yon parang nagwawala hanggang sa napilitan na itong lumabas. Ayon sa kanya, na habang tumatakbo ito, binabalot ang katawan nito ng makapal na itim na usok. Panay din ang pagsigaw nito at pagmamakaawa habang naghahanap ng parte ng bahay kung saan hindi nakakapasok ang liwanag ng araw. Yun nga lang, wala itong nakitang pwedeng pagtaguan, dahilan para mapilitan itong makipaglaban sa kanila. Walang sabi-sabi, buong puwersa sila nitong sinunggaban hanggang sa naabot na naman ito ang kaibigan niya. Yon ang pangunahing pakay ng nilalang na animoy ang balak nito ay isama yun sa hukay. Kaya naman ang masipat niya ito, hindi niya yun basta-bastang pinahintulutan. Natatakot man at nababahala, buong tapang niya yung pinagtatataga. Ang kaso lang, dahil sa naranasan na ng nilalang kung papaano siya umatake, nailagan siya nito ng walang kahirap-hirap hanggang sa aksidente niyang matamaan ang kanyang kaibigan. Nang mapagtanto naman niya ang kanyang nagawa, dito na siya napilitang umatras. Bahagya din siyang hindi nakakilos habang pinag-iisipan ang mga nangyari. Dahil dito, kung kaya't mas lalong nalagay sa panganib si Elmo. Humingi yun sa kanya ng tulong, pero di niya yun pinakinggan. Yung katawan niya kasi, halos hindi na makagalaw, buhat sa takot na kanyang nararamdaman. Mabuti na lang, aksidente niyang nasugatan ng kanyang balat, kaya bumalik ang kanyang ulirat. Nang magkamalay siya, tsaka pa lamang siya nakakilos. At kahit nalilito na noon si Prudencio, hindi niya tinantana ng nilalang hanggang sa tumama na rito ang kanyang sundang. Nang lumapat ito, mabilis niya yung pinasundan hanggang sa naputol na niya ang braso nito. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang tumakas ang nilalang, ngunit bago pa man yun makalayo, nagawa niyang mahawakan ang buhok nito. Demonyo ka! Saan ka pupunta? Wala ka nang matatakasan. Huli na ang lahat para sa'yo! Sigaw ni Prudencio sabay hila rito pabalik. Pagbagsak nito sa sahig, paulit-ulit niya yung pinagtatataga hanggang sa nahati na niya ang katawan ng matanda. Sigaw pa yun ang sigaw pero huli na ang lahat. Hindi naglaon, unti-unti na rin yung binawian ng buhay. Nang masipat naman niyang naghihingalo na ito, tsaka pa lamang niya yon tinantanan. Matapos ang pangyayari, nakita niya ang kalagayan ng kaibigan niya. Nakakapanlumo ang kinahinat na nito pinuno,
dahil sa unang tingin, alam niya na hindi na ito makakaligtas pa. Pag-angat ng kamay nito, pinilit siya nitong ituro habang naghihinang nangungusap. Prudencio, iligtas mo ako. Wika ni Elmo habang dahan-dahang sumusuka ng dugo. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng panghihina. Gusto niya yung tulungan pero paano? Yon ang naiwang katanungan sa kanyang isip, kaya habang tumatagal na sila'y nagkakatitigan, wala siyang nagawa kundi pagmasdan nito habang bakas sa kanyang muka ang kawalan ng pag-asa. Alam niya na huli na ang lahat, kaya para hindi na ito mahirapan pa, pinili na lamang niyang tanggapin ang sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdeliryo na ang kaibigan niya hanggang sa paunti-unti na yung nawala ng buhay. Pag-unat ng katawan nito, bigla yung nangisay hanggang sa hindi na ito gumalaw. Pagsilay naman niya sa ganoong pangyayari, napabuntong hininga na lamang siya habang pinagmamasdan ng dalawang labi. Gulong-gulo na noon ang kanyang isipan dahil hindi siya makapaniwala kung papaano yon nangyari ng ganong-ganon na lang. At sa sobrang kalituhan, pinili niyang sunugin na lang ang bahay na yon. Sa ganoong paraan, kasamang maaabaw ng nilalang ang labi ng kanyang mga kaibigan. Di na rin niya kinuha ang sako-sakong lapnisan bilang pagpapakita ng kanyang paghihinagpis. Matapos ang pangyayaring yon, ilang buwan rin siyang nagpagala-gala sa kung saan. Gustuhin man niyang bumalik, alam niya na hindi na ito maaari dahil sa pwede siyang pagdudahan ng mga kamag-anak nito. At sa loob ng 1 taon, tiniis niya ang lahat. Hindi naglaon, matapos ang 1 taon na pagtatago, napilitan na rin siyang bumalik sa kanilang lugar. Pagdating niya roon, may mga kamag-anak ng 3 na agad na lumapit sa kanya na siya namang nagawa niyang mapalusutan. Kaya magmula noon, hindi na siya ginambala ng mga ito. Pero alam niyo ba, na walang gabi ang lumilipas na hindi siya dinadalaw ng mga panaginip niya ukol sa aswang na nagmamay-ari ng lapnisan.